So, paano nga ba talaga natin haharapin yung mga investment loss nang hindi tayo nagpapanik? Pag-usapan natin kung paano ka mag-iisip at kikilos na parang isang pro, lalo na sa mga araw na parang lahat ng bagay, kulay pula. Familiar ka ba dito? Yung bubuksan mo yung investing app mo, puno ka ng pag-asa, and expect mo, kulay berde sana. Pero ang bumungad sa'yo ay, Eto, boom! Negative 10%. Nako, medyo masakit yan sa dibdib, no? Pero okay lang. Sabi mo sa sarili mo, kaya pa yan, babawi din yan. Kaso, paglipas ng ilang araw, lalo pang lumala. Bagsak na ng 20%. Dito na medyo bumibilis yung tibok ng puso mo, di ba? Parang, oo, anong nangyayari? At bago mo pa mamalayan, grabe, negative 30%. Anong unang-unang instinct mo? Kailangan ko nang ibenta lahat to bago pa maubos. Aminin mo, yan ang nasa isip mo, no? Wow, teka muna. Bago mo ismash yung sell button na yan, huminga ka muna ng malalim, okay? Dito, tuturuan kita kung paano harapin yan na parang tunay na investor at hindi isang panic trader. Unang-una sa lahat, kailangan mong itatak sa isip mo to. Yung pagtaas at pagbaba ng market, super normal niyan. Ganyan talaga ang laro. Hindi naman pwedeng laging paakyat, di ba? At dito talaga nagkakahiwalay ang mga baguhan sa mga pro. Yung panic trader, kapag nakakita ng pula, sell agad, takbo. Pero ang isang tunay na investor, alam mo ba kung anong tingin niya sa mga red days? Discount days yan. Isipin mo, parang 11.11 sales sa mga paborito mong stocks. So paano mo magagawa yon? Paano mo iisipin na sale yung pagkalugi? Kailangan mong maintindihan tong isang napaka-importanting concept, ang tinatawag na paper loss. Ano ba tong paper loss? Simple lang. Ibig sabihin yan, lugi ka pa lang sa papel o sa screen ng phone mo. Hindi pa yang totoo. Nagiging totoong-totoo lang yung pagkalugi pag binenta mo na. So hanggat hindi mo binebenta, may laban pa. Isipin mo na lang to, kunwari may-ari ka ng isang business. Kung malugi yung negosyo mo ng isang buwan, ibebenta mo na ba agad yung buong kumpanya? Siyempre hindi. Ganon din dapat ang mindset mo sa investments mo. Pero hindi sapat na naiintindihan mo lang yung konsepto. Kailangan mo itong samahan ng tamang gawa. At dito napapasok ang disiplina ng isang tunay na investor. Heto, bibigyan kita ng 4 na simpleng rules. Number 1, please lang wag mong i-check yung portfolio mo araw-araw. Nakakapraning lang yan. Number 2, isipin mo yung long-term goals mo. Bakit ka ba nagsimulang mag-invest? Pangatlo, tuloy lang ang pag-invest ng regular. Yan ang cost averaging. At number 4, i-review mo lang ang investments mo siguro once or twice a year. Kalma lang. Tandaan mo to, paulit-ulit. Ang emosyon ang pumapatay ng portfolio, ang disiplina ang bumubuo nito. Yung takot at yung greed mo, yan ang kalaban. Ang sandata mo, disiplina. At alam mo kung anong best friend ng disiplina? Walang iba kundi pasensya. Dito mo makikita yung tunay na kapangyarihan ng pagiging long-term investor. Kasi kung titingnan natin ang history, kahit gaano pa kalala yung mga crash, anong laging nangyayari pagkatapos? Laging bumabawi at tumataas pa, lalo. Ang tanging mga natatalo lang talaga ay yung mga sumuko at nagbenta nung nasa pinakamababa na ang presyo. Na nagpapatunay lang sa isa sa mga pinakasikat na kasabihan sa investing. Time in the market beats timing the market. Mas mahalaga na nandun ka lang kaysa subukan mong hulaan kung kailan ka papasok at lalabas. Huwag kang manghula, magtiyaga ka lang. At para matapos, gusto kong iwan sa'yo tong isang napaka-powerful na mindset shift. Paano kung isipin natin yung mga losses natin, hindi bilang pagkalugi, kundi bilang tuition fee? Kasi ang totoo, yung pagkalugi ay hindi nangangahulugan na failure ka. Yan ang bayad mo para sa financial education mo. Bawat pagkakamali, may aral. At yung aral na yan ang magpapagaling sa'yo bilang isang investor sa darating na panahon. Kaya sa susunod na mamula yung portfolio mo, huminga ka ng malalim at alalahanin mo tong 3 bagay na to. Manatiling kalmado, manatiling naka-invest, at manatiling consistent. Yan ang mga susi para sa tagumpay mo sa investing.